Sabi ni ni Sara Duterte, blessed daw sila. Ang pamilya daw nila ng Duterte ay blessed, mapalad. Mapalad. Bakit mapalad? Kasi sa kabila daw ng mga issue sa kanila, kung ano-ano daw ang mga paninira, ang sabi niya paninira, kung ano-ano daw ang issue sa kanilang pamilya, sila daw na pamilya ng mga politiko, pero nananalo pa rin daw sila, pinagkakatiwalaan pa rin daw sila ng mga tao. At sinisisi pa niya ang mga tao kasi ang sabi ni Sara, hindi naman namin pinipilit ang mga sarili namin o hindi naman kami namimilit. Kung ayaw na daw sa kanila, hindi naman daw sila pipilit. Pero kahit ano daw, ano man ang mangyari, kahit ano daw yung mga paninira sa kanila, sa pamilya nila, sila na mga pamilya ng mga politician, binuboto pa daw sila ng tao, mahal sila ng tao, kaya blessed daw sila. Anong tingin nyo doon? Blessed nga pa sila? Nga ba sila? Hindi, sa totoo lang. Yan talaga ang malungkot na realidad ng ating bansa eh. Napakabait kasi ng mga Pilipino. Napakabait ng ating mga ng ating mga kababayan. Kitang-kita na. Kitang-kita na ang linaw-linaw na ng ebidensya na talagang itong pamilyang ito, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, hindi lang sa usapin ng katiwalian. Yung buong panahon ni Duterte, grabe ang pinatay. Kailan ba nangyari na ang Pilipinas nalagay sa mapa? Kailan ba nalagay ang Pilipinas Pilipinas? Sinong mag-iisip na ang Pilipinas ay mai-issuehan tayo sa komunidad ng mga bansa, Community of Nations? Sino bang mag-iisip na malalagay tayo sa issue ng crimes against humanity? Pag sinabi mong crimes against humanity, napakabigat na issue. Napakabigat na krimen yan. Krimen labang sa katauhan. Crimes against humanity. Karoon lang ng mga ganyan si Hitler nung ang pinapatay niya 6 million na Hudyo. Si Pol Pot doon sa killing fields. Yung mahigit na 1.5 million ba na pinatay ng mga Cambodians, Kampucheans. Tapos sa yung massacre sa Bosnia, sa dating Yugoslavia, sa Rwanda, yung mga pagpatay ng mga genocide na yun. Yun ang mga nangyaring mga international humanitarian law, crimes against humanity, war crimes, genocide. Pilipinas, sino mag-iisip na magkakaroon tayo ng crimes against humanity? Sino mag-iisip na magkakaroon tayo ng genocide, ubusan ng lahi? Pwede ba yun? Sa atin, nung nakapatay yung ampatuan ng 52 na media at saka mga sibilyan, napaano tayo? Grabe, karumal-dumal tong krimen na to. Pero, hindi pa yun nag-qualify as crimes against humanity. Pero itong ginawa ni Duterte, yung ginawa ni Duterte na ang daming pinatay, binanggap mismo ng mga pulis, 6,000 daw ang napatay nila. Pero nanlaban daw kasi yun. Nanlaban lahat yung 6,000 na napatay. Wala ngang naniniwala doon na sa international community. Ibig niyong sabihin, nanlaban yung 6,000. Pero sabi nga ng human rights groups, hindi lang yan 6,000. 25,000 to 35,000 yan. Imagine niyo yan. Yan yung crimes against humanity. And yet, sasabihin ni Sara, blessed sila. Blessed. Pinagmumura ni Duterte ang Diyos, pinagmumura ang simbahan, ang Santo Papa, grabing kabastusan sa kababaihan, grabing kabastusan sa simbahan, sa Diyos. Tapos sasabihin mo, blessed sila. Sa totoo lang, masyado lang kasing mabait ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, hindi pa pagdating sa pagboto, grabe pa ang voters education na gagawin natin. Kung sa ibang bansa itong mga isyong ito, sa Duterte, wala na yan. Kaya lang yun na nga, yung ating voters, ang layo pa. Grabe pa ang babaguhin natin. Kaya, hindi kayo mapalad, Sara Duterte. Hindi kayo mapalad, hindi kayo blessed. Ano kayo? Nasasamantala nyo lang, sinasamantala nyo lang ang kahinaan ng mamamayang Pilipino.
yun nga yung ano sa inyo eh. Yan nga yung ano sa inyo. Dapat sana yung kahinaan ng mamamayang Pilipino na sinasamantala nyo, ah, dapat sana sinusuklayan nyo man lang ng mabuting paglilingkod sa taong bayan. Hindi eh. Paano naging mabuti yung mga pagpatay na ginawa ninyo? Paano naging mabuti yung mga mga lantarang korupsyon na ginagawa ninyo sa bayan? Dapat nga sana dahil na nakakaupo pa rin kayo dahil nga sa kahinaan ng mamamayang Pilipino, nananalo pa rin kayo. Nabubudol pa rin ninyo ang mamamayang Pilipino. Dapat man lang sana sinusuklian nyo rin ng matapat na paglilingkod. Pero hindi. Hindi nga kayo marunong ng pananagutan. Kaya nga si Duterte akala niya hindi siya buti na lang nandiyan ang ICC. Buti na lang. Ang akala nyo nga hindi makukulong si Duterte sa ICC, hindi mapapanagot eh. Salamat na lang at ang Diyos ay hindi rin pinababayaan ng Pilipinas. God works in mysterious ways. Imagine niyo kung hindi kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte, ay yan si Sara Duterte. Grabe ang hihingin niyan kay Marcos sa administrasyon. Pag-upo pa nga lang sila noong 2022, humingi na kaagad kay Marcos ng confidential funds. 'Di ba? 2022 yun, binigyan siya ng 125 million at inubos niyang in 11 days. Ganyan, katindi. Noong 2023, hindi pa sila magkaaway noon, binigyan uli siya ng 500 million na confidential funds sa OBP. 125 million sa DepEd, confidential funds. Inubos niya rin yun. At saka binigyan pa siya ng grabe, 2.3 billion na budget sa OBP. Samantalang si Lenny noon, ang binigay na budget ng kanyang ama, ni Digong, ay lang, sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama, 700 million, malaki na yun. Yun, hindi kayo mapalad, Sara. Nasasamantala nyo lang ang kahinaan ng ating mga kababayan, hindi lang at saka ang kabaitan ng ating mga kababayan. Sinasamantala nyo. Kaya kayo nananalo dahil sa kabaitan, dahil sa kahinaan. Yan ang weakness ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginagawa nyo, nasasamantala nyo yan, nai-exploit nyo yan. Sinasamantala nyo ang kahinaan ng ating mga kababayan. Kaya kayo, para sa inyo, na kayo, kahit anong gawin nyo, mangurakot, pumatay ng mga Pilipino, ginagawa nyo kasi ang akala nyo, wala naman dyan. Okay lang yan sa taong bayan. Yun na nga eh. Grabe ang sa inyo. Grabe ang tiwala sa inyo ng mamayang Pilipino, injet yan pang sinusukli nyo. Pagnakawan ang taong bayan, patayin ang taong bayan. Yan yung ginawa nyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.